At buksan mo po yung puso't isipan po namin, O Diyos, para yung inihanda mo pong salita mo ay may mapaglagyan po sa puso po namin at isipan. At magamit po namin itong gabay sa araw-araw na buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo po sa amin. Tulungan mo po ako na yung kagustuhan mo lamang po ang may bahagi ko. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. May Sunday School, mga bata. Good morning. So tuloy tayo sa Book of Acts sa series natin. Salamat sa Panginoon. Yun na naman. Dating gawi. So last time na napag-aralan natin o natutunan natin yung pananampalataya sa tunay na Diyos. At sana meron tayong napatunayan sa sarili natin na kilala ko ba talaga yung tunay na Diyos. Kasi sa buong mundo, ang daming mga iba-ibang Diyos na pinapakilala sa atin. So kailangan talaga natin yung habag ng Panginoon. At nakita natin dito yung, ano ba yan? So nakita natin yung mission nila Apostle Paul, di ba? Ang Diyos ang nagbigay sa kanila para mapansin ang sitwasyon at dahil doon nalaman niya, parang sa atin ngayon, nalaman niya yung sitwasyon at nakita niya yung parang Pilipino, maraming mga relihiyoso. At yun ay nagkaroon siya ng guide sa Panginoon na ipahayag niya yung katotohanan. Ito rin yung kailangan natin. Sa traditional na nakagisnan natin sa bansa natin, kinonsider tayong Catholic nation o Christian nation, kumbaga. So, alam natin na doon tayo lumaki, doon tayo tumanda, pero ang sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan. So, gusto niya malaman natin yung katotohanan. At ngayong umaga, titingnan natin yung sa Diyos na hindi kilala. Nakita niya yung last lesson natin, pumunta sila Pablo, nakita niya yung mga tao doon, napaka-religyoso nila. At ang daming mga iba't ibang Diyos. At ngayon, bakit dumadami yung Diyos? Parang sa atin. Kasi may nakita kong isang Diyos, umasa ako dito. Nanalangin ako, sinamba ko ito, di ba, yunukuran ko ito. Pero dahil hindi sa tunay na Diyos, siyempre, hindi natugunan yung expectations ko, tama? Nakakita naman ako ng Diyos na isa, sinubukan ko na naman to. So naging dalawa na sila. And then dumami ng dumami ito, pero sa totoong Diyos lamang talagang matatagpuan yung hindi lang yung katotohanan, kundi yung contentment. Yung contentment, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong katalinuhan mo, kahit anong ganda mo, kagwapo mo, without God, hindi ka makukontento eh. So, padagdag ng padagdag ito, so ito yung nakita nila dito. And then ngayon, para makasiguro sila, naglagay na rin sila ng lalagyan ng Diyos na hindi kilala. Baka sakali nandito. Baka sakali nandito yung hinahanap ko sa buong buhay ko. So ito, nakita ni Pablo ito. Sabi ni Pablo, nakita ko napaka-religyoso nyo. Maganda yun kasi religyoso. Pwedeng araw-araw ka sa simbahan, araw-araw ka nananalangin, araw-araw kang gumagawa ng kabutihan, di ba? Pero sabi niya, itong hindi nyo kilalang yan, kilala ko yan, sabi ni Pablo. At ito yung pagkakataon ibigay ng Diyos sa kanya para ipakilala niya yung tunay na Diyos. Kaya makilala ang hindi kilalang Diyos ng mga taga-Atenas parang sa atin. Ito sana yung lesson natin ngayon. Makilala natin yung tunay na Diyos. Sa dami-dami ng Diyos na kilala natin, alin ba talaga dito yung tunay na Diyos? Sabi niya sa 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipapayag sa inyo. So ito rin yung lesson natin ngayon, na makasiguro ka na tama yung Diyos na samba mo. Kundi naman, sana ito yung panahon
panahon na buksan ng Diyos ang puso natin para malaman natin at yakapin natin yung katotohanan tungkol sa tunay na Diyos. Kaya merong dalawang klaseng tao yung banal at hindi banal. Of course, lahat tayo gusto natin maging banal. Pero ang tunay na kabanalan, magiging banal ka lang sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon yung hindi banal, kahit anong pagkarelihiyoso mo, kung wala ka kay Jesus, nasa ibang Diyos ka, hindi ka pwedeng maging banal, tama? Kasi ang kabanalan sa buhay o totoong Diyos lamang. At ito lamang yung katuwiran na makukuha natin. Kaya dalawang klaseng tao. And then sabi niya, yung relihiyoso, maganda ito, pero kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo alam ang sinasabi niya, dito ikot ang pag-aaralan natin, mamimiss mo rin pa rin siya. Kahit na araw-araw ka pang pumunta doon. And then ito yung pag-aaralan natin, gustong makilala, hindi niya gusto makilala dalawang klaseng tao. Dalawang klaseng tao. Merong relihiyosong tao. Naniniwala ako, alam ko na hindi ko kilalang Diyos. Nakuha niyo ako? Alam ko na hindi ko kilala ang Diyos. Isang tao yon. Ang delikado ito, hindi ko alam na hindi ko kilala ang Diyos. Alam mo yung akala mo okay na ako, pero hindi pala. And then at the end of the day, nagulat ka, bakit ako nasa impyerno? Kasi hindi ko alam. At ang pinaka-worry ko bilang pastor o bilang missionary, yung yung hindi ko may ipaliwanag sa iyo ang totoong kaligtasan, and then napahamak ka dahil sa kakagawang ko. Remember sabi ng Bible, kung hindi kita binigyan ng warning at ikaw ay napahamak, sinong mananagot? Ako Napakalaki ng responsibility. Kaya sabi ng Diyos, doble ang kaparusahan sa mga taong nagtuturo ng kanyang salita. Kasi kaluluwang pinag-uusapan At itong kaluluwang ito, this is eternity Hindi 10 taon, hindi 50, hindi 100 years, hindi 200 years. It is eternity. Imagine mo, hindi mo na pwedeng balikan yon. So napaka-importante na sana sa biyaya ng Diyos, tulungan niya tayo kasi hindi natin kayang kahit ako hindi ko kayang ipaliwanag ng todo kundi tayo tutulungan ng Panginoon. So ngayong umaga, ito yung makikilala ang hindi kilalang Diyos. Ito sana yung matagpuan nating katotohanan ngayon. Tingnan natin sa Acts chapter 17. Sundan natin yung last week sa verses 26 hanggang 34. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng
Sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao, may ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babae nangangalang Damaris at mga iba pa. Manaming Diyos, Panginoon, tulungan mo po kami. Sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, ikaw po yung magturo sa bawat isa po sa amin. May taas ka po namin, tulungan mo po kami, O Diyos, na may baba po namin ang sarili namin. At yun nga po, O Diyos, alisin mo po anuman po yung sagabal para hindi po namin mamiss ang sasabihin mo sa bawat isa po sa amin. Bagkus, O Diyos, ito pong maririnig namin, pipiliin mo po, sasalain mo po. At yung kailangan po namin, O Diyos, alam mo po yon, idikit mo po sa puso't isipan namin para magamit po namin sa araw-araw na buhay po namin. Samahan mo po kami, ikaw po yung mangusap sa amin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So sabi niya, makilala ang Diyos na hindi kilala. 3 puntos tayo ngayon. Siya ay Diyos. Sino ang Diyos? At sinasabi ng Diyos na maniwala tayo na siya yung Diyos. Pangalawa, sino siya? Bilang Pilipino, hindi natin problema dito, pero kilala mo ba talaga ang Diyos? Kilala mo ba talaga siya? And then, alam mo ba yung sinasabi ng Diyos? Ito yung exciting na malalaman natin this morning. Siya ay Diyos. Sabi niya, maniwala ka na merong Diyos. So, madaling maniwala na merong Diyos Kahit naman na buong mundo naniniwala alos may Diyos. Iba-iba nga lang ang Diyos nila. Merong iba, Diyos niya baka. Yung iba, si Buddha. Yung iba, kung sino-sino yan. Iba, may buwan, merong ilog, kung ano-ano na yan. At ang nakakatakot pa, yung iba, yung atheist. Hindi siya naniniwala sa ibang Diyos kasi ang Diyos niya ay ang sarili niya. Ito yung nakakatakot. At ito yung mahirap mong i-introduce sa kanya si Jesus. Kasi, sabi ng matatanda, parang yung buntot mo, hila mo. Buhay ko to. So, sabi ng Amerikano, mind your own business, di ba? Yung mga ganon. So, nakakatakot to. Pero, mahal ng Diyos to, tama? Namatay si Jesus sa taong to. So, assignment din natin yan. At marami tayong nakikita ngayon, yung sobrang talino, sobrang yaman. Kuminsan, hindi naman lahat. Kuminsan nagiging sanhi. Na hindi ko na kailangan ng Diyos kasi okay naman ako Di ba? Ba't pa ako mananalangin sobra-sobra nga itong pag-aari ko So merong danger doon. So maniwala ka na merong Diyos, ito yung punto. Kaya lang, pangalawa mamaya, titingnan natin, sino yung pinapaniwalaan mong Diyos? Tama ba yon? Pinapaniwalaan mo? Buhay ba yon? O ribulto lang ba yon? O larawan lang yon? So titingnan natin. And then, hindi pa natatapos doon. Ang next na dapat masolusyonan mo, alam mo ba yung sinasabi ng Diyos? Sa dulo, pag-advance tayo, pero daanan natin, kung alam mo yung sinasabi ng Diyos, nakakita ka ng cross diyan, nakasabit pa si Kristo, mukhang hindi mo alam ang sinasabi ng Diyos. Hindi nanatiling nakapako si Kristo, tama? College ako, FEU ako. Recto ang dormitory ko. Malapit ako sa Quiapo. Meron doon na parang nakaburol na Jesus. Di ba? O siyempre ako dati, pupunas ko yung panyo ko doon, huwag mo daw lalabhan para hindi mawala yung power. So ako naman, kahit mabaho na yung panyo ko, dala-dala ko para makatapos ako ng pag-aaral, di ba? Pero kung alam mo sinasabi ng Diyos, hindi siya nanatiling nakaburol. At nung inilibing siya, hindi rin siya natiling nakalibing. Siya nabuhay na muli. Kaya kahit bibili ka ng kwintas na merong cross yan, wala na yung Jesus na nakapako. At kung ikaw ay bilang respeto, hindi mo nasasambahin yung pinaparada nating hanggang ngayon pinapasan-pasan pa rin ni Jesus yung cross, di ba? Tapos na. Tapos na yung pagbabayad ng kasalanan natin. So,
hindi na pwedeng ulitin yon, walang pwedeng gumawa nun. At kung alam mo yung sinasabi ni Jesus, hindi mo na paniniwalaan yon. At hingi ka ng tulong sa Diyos. Linisin mo po ako katulad ng pangako mo. Kapag pinagsisihan ko kasalanan ko, ipinahayag ko, ikinumpisal kong kasalanan ko, sabi ng Diyos, patatawarin kita at lilinisin kita, di ba? Sa anumang karumihan sa puso mo at ipapakita niya yung katotohanan. And then ito nga, sino ang Diyos? Sabihin na natin, kilala mo na, si Jesus. Si Jesus siya. Kilala mo na yung Diyos. Kaya sabi niya rito, sabi niya, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Pag alis niyo mamaya dito, kung ako'y aalis, wala ng Diyos dito. Nakuha? Hindi siya pwedeng tumira dito sa laki niya. Ngayon, sabi ng bata sa akin, nung araw wala pang Facebook, wala pang TikTok, wala pang mga ganon, di ba? Pag nagsumulat ka, selyo, naabutan yung ganon, nakaselyo. Tapos, Pastor, ano bang address? Pasko, di ba? Birthday ni Jesus. Pastor, ano ba yung address ni Jesus? Di ba pag bata, tinuturuan natin, i-memorize yung address. Si DJ, ang school niya, Christian school nung prep niya, pwedeng lakarin sa bahay namin papunta sa school. Pero siyempre, darating araw, in case of emergency, kahit mag-tricycle siya, pwede siya maglakad. Ang unang tinuro ko sa kanya, memorize yung address tsaka yung telephone number. Wala pang cellphone noon, so landline. Landline yung i-memorize. So itong bata, itong batang ito sabi niya, Pastor, ano bang address ni Jesus? Tanong ko sa kanya, bata, tinuruan siya ng magulang, di-memorize niya yung address niya. Sulat mo yung address mo. Sinulat niya yung address niya. Sabi ko, nandyan, yan ang address ni Jesus. Ha? Sa amin nakatira si Jesus? Hindi ko siya nakikita. Anong in-explain ko? Bata, pero biyaya ng Diyos, naintindihan niya. Bata siya, naintindihan si Jesus, alam niya na binayaran ni Jesus ang kasalanan niya, at naniniwala siya na kapag nasa puso niya si Jesus, siya'y makakapunta ng langit. Pag wala sa puso ni Jesus, siya hindi makakapunta sa langit. Kinakanta nila yun sa Sunday school nila And then, hindi niya pwedeng hindi maintindihan. Bakit nandun sa Jesus? Di ba, naniwala kay Jesus, nasa puso mo si Jesus, di ba? So, kung saan ka pumunta, kasama mo si Jesus. Sabi niya rito, hindi siya pwedeng manirahan sa templong ginawa ng tao kasi hindi siya kakasya. Tapos sabihin mo sa akin, nasa puso ko siya. Gano'ng kalaki puso mo? Ganun lang daw? Hindi. Because God created it, di ba? Hindi natin maabot, maisip. Alam mo, ganito lang ang puso, sabi ng doktor, di ba? Tapos, paano kakasya dan yung lahat ng taong mahal mo? Ang dami, di ba? Ang dami, di ba? Kung minsan pati aso mo, pusa mo, mahal mo, nandyan pa rin yan, di ba? And then, kung Kristiyano ka, idagdag mo pa yung kaaway mo, di ba? Kasi sabi ng Diyos, mahalin mo daw yung kaaway mo, di ba? Pinapanalangin mo yan. So, dito mo makikita na hindi abot ng kaisipan ko ang Diyos. Pero gusto kong maniwala. Ito yung inahanap ng Diyos sa atin. Mawawala lahat ng katalinuhan ko, mawawala lahat ng kayabangan ko, lahat ng pinagmamalaki ko mawawala. Kasi alam ko, yung nakikita kong hindi ko naintindihan, katunayan na yun ay merong Diyos. Kaya sabi ko, pag umalis ako dito, pag alis nyo mamaya, wala nang Diyos dito. Pero pag nandito ako, nandito kasi nandito siya. Nakuha, nasa iyo ang Diyos. Nasa katabi mo ang Diyos. Nasa akin ang Diyos. Alam mo pangako ng Diyos, kung saan ka pupunta, yung pagpapala niya, susunod-sunod sa iyo, di ba? Kahit saan ka pumunta, sumusunod sa iyo. Ganun po ang Panginoon. Kaya sabi niya, siya gumawa ng langit at lupa. Kung kilala mong Diyos kung sino siya, siya yung creator.
Ngayon, kung creator ang Diyos, ako nilalang lang niya ako. Alam ko kung saan ako nakatayo. Anong ipagmamalaki ko sa Diyos? Lahat ng meron ako, bigay niya sa akin yon. Kung naintindihan ko yon, nakikilala ko ang Diyos doon, anong laman ng puso ko? Puro pasasalamat. Wala yung kayabangan doon, wala yung pride doon, wala yung pagmamalaki doon. Kasi without God, hindi lang ako zero. Diba? Hindi lang ako zero. Siguro sabi yung freezing point zero, baka below zero pa ako, di ba? Yung gano'n eh. So sabi niya, tandaan mo, kilala mo yung Diyos, siya yung nagbigay nung anong meron ka. Yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. O kahit ganyan lang yan, nilalang ng Diyos yan, ha? So ingat ka, wag mo gagawa ng masama yan. Kaya sabi niya sa pilosopo, ito yung matatalinong tao, ito yung tinarget ni Pablo, remember? Talagang tinulungan siya ng Diyos, sinara ng Diyos lahat ng mga daan dyan, talagang papunta siya sa Athens kasi yung Roma. Parang sa atin, ang influence ng Catholicism is from Rome. Kaya dito nang galing. Kaya gusto ni Pablo, binigay ng Diyos sa puso niya, dito ako dapat pumunta. Kasi matatalino, ito yung parang university ng mundo. Dito lahat ng mga pilosopong magagaling, mga philosopher, nandito lang, nagtambak talaga dyan, mga artist, lahat-lahat dyan. So ito yung tinarget niya, kasi sabi ng Diyos, gagamitin niya kahit yung pinakahamak na tao para sa pinakadakilang tao. Kaya ang goal niya, makapunta talaga doon sa Roma. Isaiah 45:12, sabi niya, ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong dooy tumatahan, maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Di ba nakikita niyo yung, naranasan yung matakot doon yung sa mga news na meron daw meteor na padaan ng Pilipinas, ng mundo, di ba, na pwede tayong tamaan. Siyempre kami sa natatakot ka, pero pag kilala mo ang Diyos, di ka matatakot kasi hawak ng Diyos yon. Kung sakali man sasalpok yon, pinayagan ng Diyos yon. Walang pwedeng mangyari na hindi pinapayagan ng Panginoon. And then 25, sabi niya sa verse natin, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Siya yung giver. Hindi lang siya yung creator, siya yung nagbibigay, so anumang meron tayo, bigay ng Diyos yon. At siya yung may control din at siya rin nagpapahayag noon. Kaya sabi niya, yung anumang tulong o paglilingkod. Kaya yung marami sa inyo, marami sa atin na naglilingkod sa Diyos. Sana yung paglilingkod merong kapakumbabaan kasi opportunity lang po yon, tsaka privilege lang na tayo maglingkod kasi hindi niya kailangan. Pati na itong mga tithes and offering natin, hindi kailangan ng Diyos to. Hindi naman sa wala siyang GCash, kundi hindi niya kailangan. Kasi siya nagbibigay. Kaya yung ginagawa lang natin to, tinuturuan niya tayong sumunod sa kanyang utos. Tapos itong binigyan natin, kanino pupunta? Sa atin din, yung kinakain natin, pinababayad na ng kuryente, wala tayong pinapadala sa langit. Ang purpose ni God, kapag sinabi niya, sumunod ka, at ikaw'y pagpapalain kanya, ang mahirap sumunod, tama? Mahirap sumunod. Kaya nga sabi niya, sa pagbata ka, di ba, bata, sumusunod pa yan. Ang tinuturo ko sa iyo, pagbata ka, sumunod ka. And then pag malaki ka na, siyempre, ayaw mo na sumunod, di ba? Pero at least, makinig ka. Makinig ka sa magulang mo. Kahit na ayaw mo yung sinasabi niya, huwag mo kontrahin. Ito yung tinuturo ko sa mga youth. And then itong pangatlo, siyempre adult ka na, may trabaho ka na. Kung minsan pag hindi ka nag-ingat, mas mataas pa yung boses mo sa nanay mo. Yung ganun kasi professional ka na, asensado ka na. Pero ang tinuturo sa kanila, dito tulungan mo na yung magulang mo. Kahit hindi niya kailangan, tulungan mo na siya. Ito yung dapat ninyong matutunan na kahit tayo, sino pa yung may magulang na buhay pa? O marami pa, di ba? Marami pang may mga magulang. Ngayon, kung wala na yung magulang mo, parang ako, wala na talaga eh. Yung mga kapwa ko, mahalin ko na lang o paglingkuran ko na lang. Pero meron ka pa ring magagawa. So turuan ninyo, pinagpipray namin every night, yung mga magulang,
turuan ng tama ang kanilang mga anak. Ito po yung kulang. Kasi ngayon, kahit na simpleng tao ka lang, pwede ka magkaroon ng yaya. Di ba? Di ba, kapag nagyaya ka ngayon, siguro pinaka mababa 12, 13, 14,000 a month, di ba? So, kung gusto mo magkaroon ng yaya, isang bagsakan lang, 7,000. O, meron kang yaya. Ang gagawin niya, bibili siya ng cellphone. O, binigay sa bata yung cellphone, wala yung bata, ano na yon? Hayaan mo na yon. Pero, sinira mo yung anak mo. Ang cellphone, 13 years old and above. Hindi po niya naintindihan yon, yung pinapanood niya. Hindi niya naintindihan. Marami nang nasira hanggang ngayon, katigasan ng ulo din ng magulang. Na kahit tayong adult, di ba? O honest lang, yung talagang totoo. Sino yung na-addict sa cellphone ngayon? Ako, kasama ako doon. Kinokontrol ko talaga, nagpa-fasting ako cellphone. Kasi may titingnan ka lang di ba? Sabihin ko kay Jonabel, pakibili ako ng ganito. Siyempre, magme-message ako, di ba? And then, pag open mo, may nakita ka, di ba? Curious ka, di ba? And then, ganun ka na, Then, 1 hour na, hindi mo pa nagawa yung message mo, di ba? Tama? Ito yun So, ito'y talaga, iingatan mo talaga kasi nandyan talaga. Kaya sabi ng Panginoon, siya yung naglikha, siya yung namumuno, o siya yung may control ng lahat, siya yung nagbibigay, kaya wala tayong may pagmamalaki, siya yung namamahala, huwag kang matakot. Lahat na nangyayari, control ng Diyos yan, siya yung may control, walang mangyayari na hindi niya papayagan, at siya yung naghahayag. Na kahit yung lihim mo, ihahayag ng Diyos, kasi gusto niya, gusto kanyang basagin marami tayong sikreto tinatago, di ba? Parang, hindi kanya ipapahiya, kasi pangako niya, I will not shame you. Hindi kanya ipapahiya para mapasama ka. Kailangan kanyang buksan para mawala lahat ng baggage natin na masyado tayong self-protective, masyado tayong mataas ang pride, masyado tayong hindi makabasag pinggan, pero paglabas pa lang sa agdanan, nag-aaway na, yung mga ganon. So ito yung, kung gusto mo paggamit ng Diyos, kailangan kanyang basagin. Hindi niya magagamit yung brand new. Bakit? Nandun yung kayabangan natin Pero kung basag-basag na ako, parang ako, ang dami kong mga tahi. Hindi naman sastri yung nanay ko, pero ang dami kong tahi. So, nawala yung kayabangan ko na isa sa hilig ko dati, swimming. Pag swimming ka, ang ganda ng katawan mo, di ba? So, ang yabang mo. So, nawala na yun kasi para kang Frankenstein pag binuksan mo yung mukha mo. So, kung minsan gagawin ng Diyos yun para ma-humble tayo at kapag nandun na, makapaglingkod ka ng maayos kasi nawala na yung kinakapitan mo kasi kapit ka na lang sa Panginoon. So, ito yung naghahayag, hindi lang yung nahayag niya yung katotohanan tungkol sa kanyang salita. Gusto niyang ma-enjoy natin yung buhay natin. Kasi hindi ka makukontento Tapos alam mo yung tago ka ng tago na kung minsan kinakabahan ka na, baka mabuko ka. Alam mo yung ganon. Pag inayag ng Diyos, wala na. Transparent ka na. Ano kung wala akong pera? Ano kung mabaho kilikili ko? 10 piso lang yung tawas, di ba? So may mga solusyon doon. Pero kung tago ka ng tago, di ba? Layo ka ng layo kasi baka maamoy yung ganon ka ng ganon, di ba? So ang pangit pa ng posture mo, di ba? Na pag may kinukuha ka, ganon ka kasi. Di ba? So yung ganon Pero gusto ng Diyos, relax ka lang. Merong solusyon dyan. Lalo na sa Diyos, walang imposible man doon. Kaya niyang gawin yon. Kaya sabi niya sa 26, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Alam natin si Adan yan, di ba? Tinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. So, marami akong classmate, di ba? Mga kasingidad ko, di ba? May ate, may kuya, may younger sa akin. Lahat tayo tatanda, di ba? Lahat tayo tatanda. Lahat tayo may expire. Mabuti pa nga yung dilata, kung minsan pag-expire, binibigay sa iyo, di ba? Pero sa atin, pag-expired na tayo, wala nang gusto, wala nang may gusto, di ba?
Kaya nga, ewan ko kung nararanasan nyo, kapag tumatanda kayo, ano yung maraming regalo sa inyo? Pabango. Kasi siguro, matanda ka na siyempre, nangangamoy lupa ka na, di ba? So, makita mo, itong Christmas, totoo yun, itong Christmas, 4 na pabango ata yung regalo sa akin. Sabi, kailan ko kayo maubos tong pabango ito? So, ito yung realidad. Kaya kahit anong gawin mo, may bil-bil, di ba? At hirap na hirap ka na mag-diet, lahat na lang. Pero may bil-bil. Kasi bakit? Yung katawan mo gusto na bumalik sa lupa. Nagmamadali na yung mga bil-bil mo. So ito, tinakda niya, meron ng panahon. So don't worry. Pag tumanda ka, hindi, ang buhay ko, hindi ko alam. Hanggang kailan. Ang gawin ko na lang, everyday, enjoy ko na lang. Gawin ko yung tama, makontento ako. Kasi hindi natin alam. Kahit sabihin na ng doktor sa'yo, nung maoperan ko, alam ng iba sa inyo, di ba? 2018. Bago ako isa lang, sabi ko, nag-usap ako sa doktor ko, pwede ba mag-preach lang ako ng one time? Pagka-preach ko, ako na mismo pupunta ng hospital. Nag-usap ako, one Sunday na lang. Kasi ang sabi ng doktor sa akin, pinagawa niya akong last will and testament na kaibigan ko yung doktor ko. Sabi niya, Kristiyano din, taga CCF. Sabi niya, Pastor, hindi tayo sure kung masusurvive mo yung surgery. So gawa ka na lang, you put your house into order. Gawa ka ng last will and testament. Of course, as a Christian, hindi naman ako takot. Kaya lang, yung iiwanan ko pa rin, inayos na lang yung ganon. Pero ibig sabihin dito, sabi niya, tinakda na yan, so huwag ka mag-alala. Kahit sabihin ng doktor na, 2018 nilang taon na yon, ngayon, 9, ay tama. 8 years, buhay pa ako. Buhay pa ako 8 years na yun. So, ang Diyos ang naktakda, nung kahit sabihin ng Diyos na, Pastor, baka hindi mo masurvive yung surgery room. 8 years, nandito pa ako, di ba? So ito yung tatandaan mo, huwag kang matakot. Ipagkatiwala mo lang buhay mo sa Kanya, bahalang Diyos doon. Alam ng Diyos yung pinaka-the best sa atin. Enjoy mo na lang yung buhay mo doon sa tama, doon sa tama. And then sabi niya 27, ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakali sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa. Ang ibig niya sabihin dito, wala tayong initiative para hanapin natin ang Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. Ang ibig niya sabihin dito, ginawa ng Diyos ang lahat through His creation. Yung mga halaman na yan, yung mga tao, yung mga mundo, lahat. Baka sakaling mapag-isip-isip mo, paano kaya nangyari ito? Mapag-isip-isip mo na meron nga ang Diyos. Kaya sinasabi niya, ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa. Parang ito. Ayan, ito, di ba? Ito, di ba ang ganda-ganda niyan? Oo, ganda ng kulay niyan. Pero, bukas ganyan pa rin yan. After 5 years, ganyan pa rin yan. Pero kupas na. Pero ito, baka nandito na next month, di ba? So, nakikita yung gusto ko sabihin, ito, maliit lang ito. Lumaki siya. Pero kung bumili ako ng plastic, parang ganyan lang siya. So ito yung creation, malapit ang Diyos kasi binigyan tayo ng kaisipan, paano nangyari ito? Bakit kahapon hanggang dun lang to? Bakit ngayon nandun na siya? And then ito, gawa ni Lito ito. Si Lito yung nag-aalaga ng halaman natin yan. Kaya meron ako rito nakikitang suspetsa na nagkukuha ng bulaklak eh. Turo ko kay Lito, wala siya. Mabuti wala siya kasi may nangunguha ng bulaklak dito eh. Ito, ilalagay ni Lito yung lupa sa mga paso, transfer niya. Hindi namin tinanim yan. Tama, Lito? Hindi namin tinanim yan, tumubo lang sa lupa yan. And then, buti hindi ko binunot. And then, namulaklak siya ng ganito. Wala kaming tinanim, wala kaming inayos lang ni Lito yung lupa, nilagyan ng yung mga paso ng lupa. So what I'm saying, buksan mo yung mata mo, mag-iisip ka, mukhang may Diyos nga . Kasi kaya kong gumawa nito, pero hanggang dyan lang siya. At after several times, pagsasawaan ko na yan, hindi ko na pinapansin kasi
naging very common na lang. Pero ito napansin ko, nadagdagan ng isang bulaklak o nadagdagan ng isang dahon o nagiba yung kulay, may makikita ka. So there's a difference na meron talagang Diyos mapapaisip mo. Sa China, pag sinabi mo si Jesus, never heard. Ang ginagamit kong evangelism doon, yung tinatawag nilang friendship evangelism, magkikipagkaibigan muna ako. And then ang ginagamit ko, kasi wala siyang concept ng Jesus, di niya kilala. Wala siyang concept ng God. Ang alam nila during my time, Mao Zedong. And then ang ginagamit ko, creation. Na sa tingin mo ba, kaya natin gumawa ng ganyan? At yun, sa biyaya ng Diyos, mapapaniwala sila mukhang merong ang creator. Mukhang merong creator. Because ito sinasabi niya, hindi naman talaga siya malayo kasi ginagawa ng Diyos ang lahat para maniwala ka. Bawat isa sa atin dito siguro, hindi naman lahat, merong nag-invite sa iyo, di ba? Kaya ka nandito. O basta't merong nag-invite. Tapos, kung wala kang tiwala sa taong yon, sumama ka kaya? Oo, kasi kung nagkamali ka ng tao, wala ka ng organ ngayon, di ba? So, yung ganon, di ba? So, ito yun ginagamit ng Diyos ang lahat, kinikreate niyang lahat, para baka sakali ang tao, mag-isip-isip siya, ay merong ang Diyos. At pag nakita niya yung sarili niya, ako rin, kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ng Diyos. Ito yung ginagawa ng Panginoon hanggang ngayon. And then talaga ng Diyos o yung providence. Ito yung may binabasa ako ng book na napakaganda niya, although ano lang siya, yung soft copy lang. Ibig sabihin, lahat na nangyayari, providence ng Panginoon yon. So huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Pag alam niyang mag-graduate ka, gagawin ng Diyos lahat para mangyari yon. Kung alam ng Diyos na matatapos yung bahay mo, matatapos yun on time. Kasi yun ang providence ng Panginoon. Ano mang meron tayo, plano ng Diyos yun, hindi siya natutulog. Bata pa tayo, nasa tiyan tayo ng nanay natin, binabantay na tayo ng Diyos. At nung isinilang tayo, sabi ng Bible, nagtakda na siya ng bilang kung ilang taon tayo mabubuhay. So huwag kang mag-alala na kahit na 119 ka na, huwag kang mag-alala. Kasi hanggang 120 pa Pwede ka pang 120. Kasi hanggang 120 ang binigay ng Panginoon, di ba? So sabi niya, nilagay ko ito, this is tong Great Wall of China, di ba? Sabi nila, pag nasa moon ka daw, ito lang yung nakikita mong structure sa earth. So makita mo siya. Ang first missionary exposure ko sa China, Chengdu. Chengdu, malaki ang China, di ba? Chengdu, nandito yung Beijing. Ito yan, Beijing. And then para makapunta ka ng Beijing, wala pa yung bullet train that time. Pero meron silang express train. Express train, ibig sabihin, hindi siya umihinto kada station. Na ilang major station lang hinto niya. Pero from Chengdu, para makarating ako ng Beijing, 32 hours na train ride. So may man yung ganun kalayo. And then, of course, sa mission work, meron silang tinatawag na RNR, Rest and Recreation. Kasi mahirap pang maging missionary, di ba? Para naman makapag-break, makapag-unwind, para ma-anti-stress yung sa trabaho. So dito kami dinala. And then, I'm already 45 years old that time, nung nandun ako dito. Tapos, pagdating dito, meron ng cable car, 1999. Meron ng cable car sa China. Take note tayo 2026 na. Meron na tayo sidecar. Diba? Sidecar pa rin tayo, di ba? But anyway, pwede kang mag-take ng, kasi meron sinasabi 1,100 steps. Kung yun ang pinakapupuntahan yung guard station na yon, bawat distance merong ganyan Kaya lang ang taas niya doon, ako 45 years old, ang kasama ko mga 17, 18, 19. Kasi ang mission trip na yon is under Campus Crusade for Christ. Mga estudyante kasama ko. Grace lang talaga ni God na pasama ako doon para nila ako tatay. But anyway, sabi ko ako,
ano na lang, sabi ko, I will challenge myself na hindi ako magki-cable car. Pero kayong nakakilala sa akin, alam nyo bakit hindi ako nag-cable car, di ba? Nagtipid ako. Kasi siyempre, mahal ang cable car lalo that time, bago pa. So, meron namang parang stairs natin, meron siyang rest area, tapos again. But anyway, kung bakit ko sinishare to, dito ko po nakilala ang pagka-Diyos ng Diyos. Na batang Kristiyano ako, na alos wala pa akong memory verse, basang hindi pa ako pastor, being trained as a missionary. And then may mga sumunod na kabataan sa akin. Of course, hindi ko alam kung ang reason nila, parehas ng reason ko na ako nagtitipid. Kasi anak mayayaman na mga yun eh. Mga anak na mga doktor, mga ganyan. But anyway, siyempre dahil bata sila, naiwan ako. Naiwan ako ng medyo malayo, siguro mga parang ganito, 4-story ang layo. And then of course, nakita ko narinig ko na nung malapit na kami sa pinaka-Great Wall na ganun, narinig ko yung hiyawan nila. Siyempre parang success, tuwang-tuwa sila, talagang amazing eh. Paano inakyat yung mga gamit na yan? Paano nila? Wala pang modern equipments that time nung kinreate nila yan. So ma-amaze ka, paano nagawa ng tao to? Na wala pang mga forklift, wala pang mga na instrument, di ba? And then nung malapit na ako doon, alam mo, hindi ko makalimutan ito sa buhay ko. Nangusap ang Diyos sa akin, sabi niya, namamangha ka sa gawa ng tao. Mahilig ako sa futuristic films, sa mga modern. Gustong-gusto ko yung Makati, matatas na building, mga kinreate ng tao. Amazed ako dyan. Ang tatalino nila, parang ganyan. Ang conviction ng Diyos sa akin, namamangha ka sa gawa ng tao. Hindi ka ba namamangha sa creation ko? Napatingin ako sa puno na may bungang ganito kaliliit na parang velvet ang hindi ko makalimutan. Alam mo tumulo ang luha ko. Tumulong luha ko kasi hindi ko kilala talaga ang Diyos. Hindi ko pinapansin yung gawa niya. Na-amaze ko yung nagagawa ng tao, may telepano. Nung bata kami, di ba, kukuha ka ng lata, isa kukuha ng lata, lalagyan na sinulit, tapos mag-hello, di ba? Oo. Tapos, kunwari, naririnig nyo, pero naririnig talaga. But anyway, doon ko nakilalang, magmula noon, binago ng Diyos ang perspective ko. Yun pala, tatawagin niya ako sa ministry, kahit anong klaseng tao ka, mamahalin kita. Kahit anong klaseng tao ka, paglilingkuran kita. Kasi nakita ko what is important sa Panginoon. Ito yung importante. Magmula po noon, that was 1999. Binago ng Diyos hanggang sa, wala na akong hinangad. Kundi gusto ko makilala mo yung Diyos ko. Kasi siya yung kailangan mo, siya yung kailangan ko. Sigurado ako, totoo ito. Ito yung sinasabi nila Pablo. Alam ko, yung hindi nyo kilalang yan, kilala ko yan. Bakit niya kilala? Remember nung makilala ni Jesus si Pablo, di ba sa Saul pang pangalan niya noon, hindi pa siya pinalitan ng pangalan, di ba? Na siya yung persecutor sa mga Christian. Kakalad ka rin kanya para ipahiya kanya, ibabalik kanya sa Jerusalem, di ba? And then papunta siya ng Damascus, di ba? On the road to Damascus, kinuusap siya ng Panginoon, nagpakilalang Diyos sa kanya. Saul, sabi niya, bakit mo ko inuusig? Sabi niya, nagulantang sila sa liwanag, kasama ni Saul, nagbagsakan, di ba? Sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Saul, di ba? Ako si Jesus, na iyong pinipersecute. Nabulag siya 3 days and 3 nights. Yung pagkabulag niya, hindi yung ordinaryong bulag na madilim ang nakikita. Nabubulag siya sa sobrang liwanag na nakikita niya, that is Jesus, na higit pa sa liwanag ng araw. At ito, 3 days and 3 nights, nakatingin siya sa liwanag na yon na hindi para siya nabulang sobrang liwanag, walang ginawa kundi makinig sa Panginoon. Kung anong sama ni Pablo, napalitan lahat yon. Kahit anong gawin mo sa kanya, patayin mo sa kanya, it's okay. Sabi niya, ang mabuhay ay para kay Kristo, pero ang mamatay ay pakinabang.
Kasi pag namatay ako, pupunta ako doon sa langit, kasama ko si Kristo. Wala na itong mga problema sa lupang ito. Kahit yung mga kinaiinisan ko yan, hindi ko niya makikita. Pero hindi niya alam, makikita niya sa langit. At hindi niya malalaman, yung kinaiinisan niya yun, someday makakasama niya sa langit. Yung ba yung kinaiinisan niya? So ito yung babaguhin ng Diyos, ihahayag niya ang pagka-Diyos niya sa iyo para tayo ay mabago. At huwag ka mag-alala. Gagawin ng Diyos at tatapusin niya ano man ang sinimulan niya sa iyo. The fact na nandito ka, pasalamat ka sa Diyos. Hindi dahil sa gusto mo, nilagyan ka ng Diyos ng will na puntahan mo siya at tinuro niya kung saan ka pupunta. Hanggang ngayon po yan ginagawa niya. Kaya yung kamag-anak mo na hindi pa naniniwala, huwag kang mag-alala, may plano ang Diyos doon. Yung kaibigan mo na parati mo na lang ini-invite, parati kang ini-snub, don't worry, do not stop. Patuloy mo lang siyang imbitahin. At may panahon ng Diyos doon, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Psalms 145, 18, 19, sabi niya sa verse 18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat, lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. So alam niya yung tapat at totoo, alam na natin yan, nakikinig ang Diyos doon. And then 19, bawat kailangan ng taong tapat, at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. At kung nagigipit, inahango sila. So ito yung pinagpipray natin, hindi lang sa sarili natin. Kahit sa mga pinuno natin, magkaroon sila ng takot sa Diyos. Para yung pamumuno nila may katapatan. Lalo na sa pinagpipray natin yung Pasay, kasi taga rito tayo. Kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos. At pinagpipray din namin si Biko, na sana dumami yung ganong klaseng pamumuno. Kailangan natin ng mga pinunong ganon. At ang utos ng Diyos sa atin, kailangan nating ipanalangin yung mga namumuno sa atin. Kasi ang Diyos ang naglagay sa kanila dyan. Kung bakit tayo binigyan ng mga ganyang leader, may plano ang Diyos, di lang natin alam. Pero ang role mo, magpasakop ka sa kanila. Kasi ang Diyos ang naglagay sa kanila dyan. And then 28 sabi niya, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kinuot ni Epimenides. And then sabi nung isa naman, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. Ito yung mga matatalinong tao. So, pagtatakan mo rito, bakit ginamit ng Diyos to, hindi man maka-Diyos to? Pero yung kino-quote nila, ang Diyos pero hindi sila nananampalatay sa Diyos na to. Pero alam lang nila. Ang ibig lang yung sabihin ng Diyos dito, kahit sino pwede niyang gamitin para sa kabutihan ng kapwa-tao at para sa kanyang karangalan. So kahit ikaw, pwede kang gamitin ng Diyos. Kahit ano pa yung background mo, kahit ano pa yung kakulangan mo, kahinaan mo, kung magpapagamit ka sa Diyos, gagamitin ka niya. Remember sa Bible, may ginamit nga siyang donkey, di ba? Yung donkey nagsalita, kasi kailangan niyang protection yung propeta. May ginamit din ng Diyos ng yung patpat. Remember, uhaw na uhaw sila. And then nakita nila yung Mara. Yung tubig ng Mara nga ba yun? Tubig ng Mara ay mapait. And then sabi ng Panginoon sa kanyang propeta, nakita mo yung patpat na yon? Sabi niya, hindi yung payatot, yung patpat na kahoy. Di ba? Then kunin mo yung patpat na yun, sabi, itapon mo doon sa bitter water ng Mara at naging maiinom na sila. So ang punta ng Diyos dito, kahit ikaw, tingnan mo yung katabi mo, kahit ikaw pwede kang gamitin ng Diyos kung magpapagamit ka, kung available ka, at kung willing ka. So meron pa rin binibigyan ng Diyos sa atin. Itong mga ito, hindi sila Kristiyano, hindi sila mananampalataya, pero yung kinote nila, sa kanila, alam nila yung tunay na Diyos. Kaya lang hindi nila kilala. At lalong next lesson natin, hindi nila alam ang sinasabi ng Diyos. Kaya alam lang nila. So kulang na alam mong Diyos, kilala mo ang Diyos, pero kulang pa rin yon. And then panghuli natin, ito yung yung sinasabi ng Diyos. So alam mo na kung sino ang Diyos, alam mo na mayroong Diyos, kulang pa rin yon. Pero at least meron ka ng first step, di ba? And then kung sino siya, mas okay yon. Kasi siya yung naglalang ng langit at lupa. Siya yung nagbabantay sa'yo.
Siya nagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Siya nag-iingat sa'yo, di ba? Di okay na. Pero kulang pa rin yon kapag hindi mo alam yung sinasabi niya, kung bakit natin ginagawa ito. Kung bakit tayong may Bible reading, may mga Bible study, may mga kung ano namang ginagawa natin, para lang malaman natin ano ba yung sinasabi ng Diyos. Dito pag Sunday, konti lang 66 books to, paano ko sasabihin sa inyo lahat ng sinasabi ng Diyos dito, di ba? So pa konti-konti lang, don't worry. Yung sinabi ko ngayon, hindi mo matatandaan. After 2 days, nakalimutan mo yan So paano yun, Pastor? Huwag ka mag-alala. Kapag dinikit ng Diyos yan sa puso't isipan mo, nandyan yan. On time, magugulat ka na lang. Bakit mo alam yon? Nagkukwentuhan ka, di ba? Tapos kwentuhan, bigla lumabas sa bibig mo yung salita ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Kasi sabi ng Diyos, yung salita niya na naipahayag, hindi babalik sa Kanya na walang nangyari sa iyo, sa Kanya, sa akin. There is a power in the Word of God. So huwag ka mag-alala, enjoyin mo lang siya. Kaya lang, huwag naman sumobra kasi mamaya tulog ka na. So parang enjoy mo lang siya na, mabutang Diyos, hindi ko magawa to, pero okay lang to. Kasi alam ng Diyos yung kahinaan ko, alam niya yung capacity ko. So enjoy mo lang every moment. Ano yung sinasabi ng Diyos? Importante. Kasi pag hindi mo alam ang sinasabi ng Diyos, akala mo Kristiyano ka na. Akala mo ligtas ka na. And then yung ibang sinabi niya, hindi mo pala alam. Nasabi lang ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit, kundi sa pamagitan ko. Si Jesus mismo nagsabi. Kung di mo alam yun, meron kang Jose, meron kang Pedro, meron kang Ana, meron kang Clara, di ba? Na hindi pala yun. So, importante po yung ano pa yung sinasabi ni Diyos. Kahit yan lang sinabi lang ni Jesus ako yung daan, ako yung katotohanan, ako ang buhay. Kasi ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kasi yung patay na espiritu dahil sa kasalanan ko, kay Jesus lang pwedeng mabuhay yun. So without Jesus, patay yun. Hindi pwedeng pumunta ng langit yun. Sa impyerno, pupunta talaga yun. Kaya sabi niya 29, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Malinaw, di ba? Yung Diyos na hindi nga magkasya dito, hindi nga magkasya sa Philippines, hindi magkasya sa mundo, bigger than the Milky Way. Ilan ang Milky Way meron sa kalawakan na yan? Ilan yung mga planets na yan? Kukunti lang yung naabot ng telescope natin. In reality, hindi mo talaga maabot ng kaisipan mo yan. Tapos sabihin mo, gagawa ko ng Diyos ko. Kung mayaman ka, gawin ko ginto. Paano yun, di ba? And then kung naniniwala ka, na ang Diyos ang lumikha sa akin, kaya ko bang gumawa ng Diyos? Hindi, tama. Kung ginawa ako ng Diyos, tapos gagawa din ako ng Diyos, ang Diyos kaya niya gumawa ng tao kasi Diyos siya. Kaya niya gumawa ng Milky Way, kaya niya gumawa kasi Diyos siya. Pero ako, sino ako para gagawa ako ng Diyos? Kaya sabi niya, hindi may lalarawan sa ginto, pilak o bato. Pawang likha ng isip ng tao. So ito lang Ito lang maintindihan ko ito. Sino ako? Kahit may pera ako, kung may pera ako, bili ako mas malaking Diyos-Diyosan, di ba? Kung konting pera ko, para yung sa nanay ko, gawang chok, ay magawang chok nung araw. Tapos nabasag. Dinikit pa rin, wala pa namang gulo nung araw. Sinubukan kong idikit ng kanin, pag natuyong kanin, tanggal din. Diba? Pero kung may pera yung nanay ko, hindi chok ang bibili niya. Ang tatay ng nanay ko, mayor ng bayan. Merong isang malaking kwarto doon, nandun lahat ang mga pinuprosisyon ng mga ribulto, pagari ng lolo ko.
At ako, ang tagasindi ng kandila doon sa pagpasok mo ng malaking-malaking kwarto yon sa second floor. May malit na altar dito, may pag alas 6, walang kuryente eh. Ako yung tagasindi ng ano doon. Pag tinanggal mo yung mga wig noon, mga damit noon, hindi pa ako Kristiyano, siyempre bata pa ako eh. Pero ang pangit tignan. Na wala mga may itim, may kung ano-ano 'yon. Ganun lang sila kasi wala sila yung garbo na dadamitan, lalagyan ng mga ganun, di ba? Pero batang isip pa ako, hindi ko pa alam ang Bible kasi ang Bible ng uncle ko Latin. Bawal hawakan 'yon eh. Pero katigasan ng ulo ko, inalam ko ano bang pinagbabawal dito, malaking librong ganung itim, di ba? Eh nabuksan ko nga, hindi mo maintindihan kasi nakasulat Latin, hindi English, hindi Tagalog. So ito yung sinasabi niya, sana magising tayo, ipanalangin natin ang bansa natin na ito yung kung bakit na maisipan mo na paparusahan talaga ng Diyos o nagagalit ang Diyos. Galing din tayo dyan. Inintindi natin, mahal natin sila. Kaya magagawa lang natin ipanalangin na sana ipahayag ng Diyos itong katotohanan na ito. At kay Pablo, ginawa ng Diyos yun. Nag-open siya ng privilege para may bahagi. May bahagi yung salita ng Panginoon. Kung ginawa tayo na, yun, nawala na. Kung ginawa tayo ng Diyos, tayo makagawa ng Diyos. Diba? Kung gusto mo talaga makilala ang Diyos, huwag kang malinaw siya, di ba? At huwag kang papasok sa templo. Paano manganganak ka ng kasal, mag-anak ka ng binyag? Karamihan kailangan nilang baptismal certificate, di ba? As a Christian, anong gagawin mo? Yun eh. Ako marami, ang kinukuha pa rin nila ako, nakalista, pero wala ako doon. Di na lang ako pupunta. Pero padala mo rin yung pakimkim. Ipauna mo na rin yung pakimkim para kahit wala ka, parang okay lang, di ba? Ibig sabihin, you have to make stand. Kailangan mong, hindi tayo kailangan ng Diyos, di ba? Pero ikaw, kailangan mong panindigan ang pananampalataya mo. Kasi gagamitin ka ng Diyos eh. Kung paano ginamit niya yung mga ordinaryong tao, gagamitin ka niya eh. Yung pagiging matatag mo yon, gagamitin ka ng Diyos. Maniniwala sa iyo yung mga tao. And then stop, look, listen. Sabi niya, tumigil ka and then look, listen. Of course, salita ng Diyos. Ito yung nakuha ko kay DJ ito eh. Stop, look, listen. Ito yung magandang paalala na paminsan-minsan sa dami ng mga kabisihan natin ngayon, medyo tumigil tayo pang sandali. And then 30, sabi niya, sa mga nagdaang panahon ay pinalipas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Kahit ngayon ito na, matagal nang sinasabi ito eh. Pero sabihin mo na lang ngayon na tumigil ka na. Ayusin mo na ngayon na bago dumating yung huli. Kasi ang Diyos, namamalo, nagdidisiplina, nagpaparusa. Kasi bakit? Mahal niya tayo. Lahat na tayo nagkakasala, di ba? Pero iba yung nananatili ka sa kasalanan. So tama na yun, mag-ayos-ayos ka na. Pero anytime na anuhin ng Diyos, tama ka na. So sabi niya, inuutos niya ngayon, bawat tao sa lahat ng lugar. So kung namumuhay ka pa sa kasalanan, meron pa yung mga ganang paborito nating kasalanan. It's about time you stop. Huwag mo nang antayin yung hagupit ng Diyos na masakit. Remember yung consequence ng Diyos, disiplina, pagpaparusa. Merong kuminsan temporary lang. Kapag nakinig ka na, tama na, parang parusa lang siya. Kuminsan yung consequence po niyan, permanent. Hindi mo na may babalik. Permanent. Halimbawa, yung naputulan, hindi mo na may babalik yun. Siguro, prosthetic na lang ng paa. At kuminsan po, nakakamatay talaga. Marami tayo sa Bible nakita na pinatay talaga ng Diyos. At dito sabi nga niya, pinipigilan niya, pinapalampas lang niya eh. Pero darating yung time na tinakda ng Diyos yun, sobra na.
At pag hindi mo alam yon, inabutan ka doon. Doon tayo magsisisi. Pwedeng ang kaligtasan mo nandun. Pero yung plano niyang maganda na sana ma-enjoy mo yung buhay dito sa lupa, wala. Wala. Yung sinasabi niyang buhay na ganap, totoo po yon. Na yung buhay na ganap, yan alam ni Ann, meron akong tagapagluto sa pagkain ko nung araw. Napaka-arte ko sa pagkain. Pero ngayon, bigyan mo po akong 2 itlog pirito, sarap na sarap man ako. Biyaya ng Diyos yun. Yun ang kakontentuhin. Kasi nga, kailangan nating talikuran na yun. Kasi kung hindi, tatamaan talaga tayo. And then 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus yan, na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yan. Si Jesus to. Remember, dumating si Jesus para iligtas tayo. Diba, binayaran yung kasalanan natin sa cross. Darating siya uli. Hindi para magligtas. Para humatol. So huwag kang aabutan, nawa. Yung mga mahal natin sa buhay, panalangin natin yan. Darating siya muli, pero hindi na pang magligtas. Siya ay para humatol na. Ito na yung panahon na sabi niya rito, itong si Jesus na dumating para iligtas tayo, darating siya muli. Binuhay siya muli. Remember, ito yung preaching nila. Yung Jesus na pinatay ninyo, yan ang tagapagligtas. And then kasunod na sabi ni Pedro, nung unang natin, binuhay ng Diyos yun. Lalagot ka. Huwag mong antayin na aabutan ka niya. Ang pili lang niya, mahal niya ako, mahal ka niya, tama na. Tama na yung kasamaan. Pagsisihin mo na yan, talikuran mo na yan. Pagbagong buhay ka na, sabi niya. And then ito yung mission natin sa ECF, di ba? Kilalanin si Jesus at ipakilala sa iba. Ang pinakamadali, kahit naimbitahin mo ako o yung mga leaders natin, mag-Bible study sa inyo para bahagi na ng salita ng Diyos yung mga taong gusto mong makarinig o imbitahin mo sila sa church, maraming pamamaraan. But again, ang pinag-aralan natin, panalangin mo yung taong yon, tapos magpakita ka ng paglilingkod, saka mag-share tungkol kay Jesus. So ito sana yung may pagpatuloy na rin. Of course, discipleship pa rin. Then 32, nung marinig nila ang sinabi ni Pablo, tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. So merong hindi naniniwala, tinuya siya, kasi hindi sila naniniwala na may muling pagkabuhay. Katulad ng mga Sadducees, di ba? Sadducees, hindi sila naniniwalang merong Holy Spirit, hindi sila naniniwala sa angels, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya sabi sa English, di ba? See, they are sad, you see. Kasi, siyempre, paano ka sasaya eh? Para kang kabuti, kapag nabuhay ka sa lupa, tapos pag namatay ka, wala na. Kaya yun yung mga Sadducees. At dito, meron silang yung mga tumutuya na yan. Pero meron pa rin interested. Meron pa rin interested. Natatanda yung mga naimbita ninyo, di ba? Kung talagang pinili ng Diyos kuminsan yan, babalik yan. Babalik yan. At mananatili yan. Ngayon kung hindi siya, huwag kang mag-alala. Kung hindi siya bumalik, ayaw na niya. Sabi niya, ayoko na doon, puro pakpak naman ng manok pinapakain doon. Trademark po natin yon. Isya, pakpak ng manok. Hindi, binabago naman nila yon, di ba? Kung minsan meron na mga o meron naman daw minuto. So ito yon, di ba? Sabi niya, may tumutuya, may naniniwala. So don't worry, patuloy lang tayo. And then, ang Diyos ang magsasala, ang Diyos ang magliligtas, salvation is of God. So don't worry, patuloy lang manalangin, patuloy lang na mag-imbita, at patuloy tayo magluto ng pakpak ng manok. At pasarapin na lang yon. Pwede naman pasarapin yung pakpak ng manok na yan. And then 33, sabi niya, at iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nangalang Damaris at mga iba pa. So iniwan sila ni Pablo.
Hindi man lang sinyer yung gospel, di ba? Kaya yung ibang komentary, aba, pumalpak si Pablo doon. No, hindi po. Kasi pinresent ni Pablo yung lahat. Ang sabi ni Pablo, iniwanan sila, bahala kayo. Maniwala kayo, hindi. Kumpleto ang sinabi ni Pablo about God, anong sinasabi ng Diyos, kasino ang tamang Diyos. Na di ba sabi niya, yung hindi nyo nakikilalang Diyos na yan, kilala ko yun. At ginawa niya yun. Pagkatapos niya gawin yung mission niya, umalis siya. Bahala kayo. At pag-alis niya, merong naniwala, meron patuloy na gustong marinig yung sinasabi ni Pablo, at meron naman talaga hindi naniwala. This is the reality until now. Ganun talaga. So sabi niya, bahala kayo. And then, pero sabi niya, kabilang dito sa mga sumampalataya, si Dionisio. Ito, ano yan, malamang judge. Kasi yung Areopago, sa present time sa lesson natin, ito yung parang Supreme Court natin, Supreme Court. Hindi dinala si Pablo doon para litisin, hindi po. Dinala siya doon kasi di ba, gusto naming maragdagan yung kaalaman namin tungkol sa sinasabi mo. Wala siyang kaso. Pero nakita mo, nagbukas ang Diyos ng opportunity na Supreme Court na magturo si Pablo tungkol sa Panginoong Yesus. At malamang ito ay si Dionysius, malamang isa sa mga judge ng Supreme Court na yon. Of course, isang babae pa at marami pang iba pa. So the same ngayon, merong maniniwala, merong magpapatuloy na makikinig muna, hindi pa makapag-decide, meron naman talagang magre-reject. Pero okay lang yun, patuloy mo lang panalangin yun, baka sakaling sa panahon ng Diyos, maniwala pa rin siya. So makatarungan kasi ang Diyos at yung perfect ang justice niya. Di ba nasa Old Testament tayo ngayon? Sa maraming nagtatanong, Pastor, bakit gano'n ang Diyos? Di ba God is love, bakit siya pumapatay, pati mga sanggol, mga buntis, mga ganyan. Wina-white out niya lahat ng lahi. Ang parating sagot ko lang isa lang, because God is perfect, hindi niya pwedeng i-compromise yung pagiging God niya. Mahal niya ako, hindi magbabago yon, pero yung kasalanan ko, kinamumuhian niya. And because He's a perfect God, kailangan niyang parusahan yung kasalanan ko. So ang sagot lang doon na kasi perfect si God, na hindi niya pwedeng baliin yung katarungan na siya mismo ang nagre-require. And then Jude 14:15, sabi niya tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch, nakabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libo mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Ito yung sinasabi natin, darating siya muli, hindi para magligtas, kundi para humatol. And then paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Yung hindi pagkilala, hindi paniniwala kay God is a major sin. At lalo na hindi pagsunod sa mga sinasabi niya. And then John 17:3, sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ang Panginoon nila na isang tunay na Diyos at siya si Kristo na inyong sinugo. Ito po yun, makilala si Kristo. So marami ng yung oneness, tinatawag na lang oneness, na yung mga kulto na kasama natin ngayon sa mundo, di ba? Oneness, it's either na ang Diyos nila o ang pinangungunahan nila sa mga Diyos ay si Jesus. Meron naman ang Diyos Ama lang. Meron naman ang Holy Spirit lang. Ito po yung oneness na hindi siya biblical. Ang oneness, isang Diyos lang ang tinuturing ng Diyos. Meron tayong triune God. Isang Diyos, pero tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, si Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Ito po yung tama sa Bible. And then, again, makilalang Diyos na hindi kilala. Alam na natin, siya ang Diyos, pero kilalanin mo pa siya. Ano ba yung pagka-Diyos niya? At sa pinag-aralan natin, siya lahat ang may-ari ng lahat. So, huwag kang mag-alala. Siya yung may kapangyarihan sa lahat. At ano yung sinasabi niya? Ito yung patuloy nating inaalam. Ano yung sinasabi ng Diyos para makawala tayo doon sa mga maling katuruan at mangyari yung buhay na ganap na pinangako niya sa atin. Tayo po'y tumayo at manalangin.
Ama naming Diyos, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin at salamat po sa salita mo. At ito po ay hindi po namin kayang tandaan sa buong buhay po namin. Kaya inihiling po namin sa biyaya mo at kapangyarihan po ng Banal na Espiritu mo, ikaw po yung magdikit ng mga salitang ito sa puso't isipan po namin. At ikaw po yung magsala. Kung ano man po yung sinabi ko na hindi kapakipakinabang sa amin, O Diyos, huwag mo pong hayaan na matandaan po namin. Pagkos ikaw po yung magsala nito, piliin mo po yung kailangan po namin at tulungan mo po kami na ito po ay magamit naming gabay sa araw-araw na buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon din makapag-observe po kami ng communion. Tulungan mo po kami, may handa po namin ang puso po namin. Salamat po, Diyos.